Hello mga katekram, tara nga po at puntahan natin, silipin natin ang bagong post ni Stephen. Ayan, so dito po tayo mag-uumpisa. Dito tayo mag-uumpisa mga katekram. Ayan, nag-post po siya dito 21 hours ago. Ayan, pain will end, tears will stop, and doors will open. Be patient and trust God. Amen. Tapos, sinundan po siya ng move on din, Drama King, kapag may time, ha? Ayan. Ay mga post niya. Tapos sinundan niya ng live ni Jose kay Tate Tekram. Ito yon. Mangga naman talaga yan. Scripted nila. 4 months na paninira nila kay kuya. Nakakasuka na. Hindi ba panis na laway nila? Sa kabubuka, mga uri-uring hayop na tumutubo sungay sa ulo nila. Malapit na paghuhusga ng Panginoong Jesus. Nandyan na sa Book of Revelation, lumalabas na lahat-lahat. So ito yung post niya 21 hours ago, yung binabanatan ni BJ, si Tate Tekram. At sinundan pa to ng kapag langit na ang masilot, basin kadili, kaadam, mahilok. Ayan. So sabi niya dito, when heavens will punish you, maybe you are not ready to cry because your tears are wasted to God. What? Oh, ito pa. Ang dami niyang post, guys. Sunod-sunod talaga. Apektado na naman si Stephen. Martin, nakalimutan mo? O sadyang pera, lalapit, sisiraan mo kahit sa murang edad? Kita ni Dave, binibili ng gatas ng anak mo. Kahit tatay mo, inaasikaso sa patpating katawan ng bata na nag-aalsa ng mabibigat para lang mabuhay kayong nasa bahay nyo. Ayan. So, parang pinapalabas siya dito si Dave pa daw bumubuhay kila Martin noon, ano? Ayan. Sumunod naman ditong pinost niya ito, ano to guys, mahaba to. Ayan. Ito yung uunan niyan. Martin, ang ating buhay ay isa lamang. Ito ay templo ng Diyos, lalo na sa puso natin. Kaya payo ng mga eksperto po. Ayan, sa buhay, wag abusuhin ang ating mga katawan. Ang buhay upang maiwas tayo sa sakit o ano pa mang mga gulo. Sa kuna o dadating mang pagsubok sa buhay. Isa lamang ang buhay natin at kung ano ang tinanim natin, yun din ang ating aanihin sa hinaharap. Tama. Diba? Kaya kung ano po yung tinanim nyo, siya yung inaani. Note, yung mga porno, babae, live-in, kung ano mang kababalaghang binabato ninyo kay Biel, o Dave, tigilan nyo na ha. Itigilan nyo na. Kung tunay talaga kayong lalaki, mga chismoso kayo, parang hindi kayo dumaan sa ganyang panahon. Ang conscious o kahit pinagbawalan ng mga magulang, gagawin pa rin natin kung yun yung tipong akala nating alam natin ang lahat kahit hindi. Huwag kayong plastic kung hindi ka tao, hindi mo naranasan ang makabasa, manunood o makatikim ng ganoong proseso sa buhay. Huwag kang plastic dahil kahit hayop gumagawa ng mga bagay sa harap ng sangkatauhan. Martin, nakalimutan mo yata na ang isang Lord Deville Espinosa de Talo ay parte din sa buhay ninyo sa patpating katawan, mura at walang oras matulog sa gabi dahil nasa Divisoria, nag-aalsa ng mabibigat na gulay, prutas at ano-anong mga legal na paraan upang mabuhay. Sarili, hindi ng limo sa kalye o kahit kanino, bagkus ginamit ang lakas upang mabuhay ang sarili. Ngayon, tinatabla mo? Magulang ka rin kung gagawin yan sa anak mo, mga paninira mo sa bata, okay lang ba sa'yo? Tapos, shinare po niya dito yung mga convo nila ni Martin. Ayan, yung nag-text sa kanya si Martin. Ayan. So, sabi niya dito, John, hindi mo kasi alam kung magkano ang gagastusin namin sa lawyer ni Kuya Biel. Please naman, sabi ko nga sa iyo, kung wala ko inaasikaso sa mga problema ngayon na ako palagi nagkukusang magbigay. So, parang pinapalabas siya dito, nagbigay siya kay Kuya Martin.
So, dito meron din ditong mail na naghingi ng pasensya si Kuya Martin. Sabi niya, sensya na po Ninong, need ko po kasi makabili ng gamot. Nahihiya naman ako magsabi kay Kuya Dave. Dami niya kasing problema, kaya po sa'yo na ako lumapit. So, pinapalabas siya dito na magka-mail sila ni Kuya Martin at parang humingi sa kanya ng tulong. Pero alam mo po ba, Sir Stephen, na mali itong paglalabas mo ng conversation. Ayan, pwede ka ditong totoo man to o hindi, pwede kang kasuhan ng cyber libel. Ayan. O libel, ayan. So, dito naman sa taas, nag-post siya nung video ni Dave na kinukuha na ni Tate Tekram. At sabi niya man niya dito, sa dating kumupkup sa bata na mahigit 5 taon, ang tanong ko sa video na ito, kahit si Mayor Isko Moreno dumagoso, kapag nalaman ni Mayor Isko ang ginawa ninyo sa bata, siguro mas lalong tumindi at madadagdagan yung galit niya sa inyo. Nakalimutan mo ba bakit napasara ang Isetan Recto dahil sa nakaw na cellphone? At ngayon, sa 5 taon ni Kuya Dave, isasalaysay kay Mayor Isko, ito siguro naman kukulo ang dugo ni Mayor sa inyo. Itong video na ito ay palatandaan na hindi gusto ng bata na sasama sa inyo kahit ikaw Martin, review mo ito, baka may amnesia ka na. So, yan yung time na kinukuha ni Tatay Ramsey, meron pa uli. Kung mababa na ang views, kagagawan ninyo, apat na buwan pinulutan ninyo si Dave. Grabe, kahit kay Rapi Tulfo, baka mapahiya pa kayo, hayaan mo na. Ang lahat ng ito may 2 mata sa taas, laging nakakaalam sa lahat. Ayan, ayaw ko na sanang sasakyan yung bulok na style ni Tekla, pero umaabuso talaga ng husto. Nag-aaral si Biel pero hindi tinatantanan. Yung brother Jose mo o si BJ mo yung ayaw siyang tantanan. Martin, pumunta ka sa Office of the Mayor, Nisco sa Maynila City Hall. Matutulungan ka niya sa iyong sakit na. Ayan. Kapag paninira pa natin, Kapag paninira, bakit pa natin panoorin? Kung sa mga anak natin ginawa yung mga pambubuli nila, masakit sa akin, sa inaanak ko, si Kuya Biel o Dave, kaya pinaglaban ko siya sa abot ng aking makakaya. Kaya hanggang makakayanan ni Ninong, lalaban ako para sa kinabukasan ng bata. Mahina na siguro ang views. Sino ba ang tatangkilik ng kabaluktutan na nararanasan na natin sa 5 taon hanggang ngayon, nag-hard na mga walang alam sa buhay ni Kuya tapos makapagmura? Akala mo pagmamayari nila ang buhay ng tao? Sino bang walang alam? Di ba si BJ? Yun.